Is that so? Okay, mukhang pagod ka. Tawagan na lang kita bukas. Sagot ni Elias at saka pinatay na ang tawag. Bago pa tuluyang makalma ni Camille ang kanyang sarili, ay nagulat siya nang bigla siyang hapitin ng lalaki sa kanyang bewang at padapain sa malambot na kama. Ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Galit na wika ni Sergio na ang tinig ay nanggagaling mula sa kanyang likuran. At ikaw pang agrabyado? Hindi kita pinaglalaruan. Pakiusap, umiiyak na pagmamakaawa ni Camille. Nagsisisi na siya dahil lumapit siya rito. Pero magsisisi man siya ay huli na ang lahat. Sa halip na matuwa ay lalong sumidhi ang nararamdamang galit ni Sergio para sa sinungaling na babae. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa batok para pigilan itong bumaling sa kanya, saka ngumisi. You have made a deal with me. Bakit ayaw mo na ba? Nakangising tanong ni Sergio sa babae. Hindi na makasagot pa si Camille dahil nakalubog ng kanyang muka sa malambot na kama. Kaya ang pagikbi niya at basag na boses ay nagmistulang pag-ungol sa pandinig. Remember this wish. You have made a deal with me. Sa oras na malaman kung may iba kang lalaki, papatayin kita. Matapos nun ay mahigpit nang hinawakan ni Sergio ang bewang ng babae at punwesto ang sarili sa kamaras na umulos dito. Wala siyang pakialam kung nasasaktan man niya si Camille sa kanyang ginagawa. Hinayaan niya na ito noon at ngayon ito na ang kusang lumapit sa kanya ay hindi niya na ito pakakawalan pa sa pangalawang pagkakataon. Kinabukasan, nagising ng maaga si Camille. Nang tignan niyang kanyang cellphone ay pasado 6:00 na, kaya minabuti niyang bumangon na. Ang pananakit ng buo niyang katawan na para bang nabugbog siya ay nagpapaalala sa kanya ng mga nangyari noong nagdaang gabi. Sa isang igla, pakiramdam niya ay naging kasing init ng pugon ang kanyang katawan. Basta ang tanging natatandaan lang niya ay nakatulog siya pagkatapos. Hindi niya maalala kung paano niya nakayanan ang maras na paraan ng pag-angkin sa kanya ni Sergio. At hindi niya rin alam kung paano yun nagtapos. Dahan-dahang bumangon si Camille at nagulat siya nang malamang malinis at preskong kanyang katawan sa ilalim ng suot niyang bathrobe. Tinulungan kaya siya ni Sergio na linisin ang kanyang sarili? Inilingalinga ni Camille ang paningin sa kabuuan ng kwarto at hindi niya nakita doon ang lalaking laman ng kanyang isipan. Napagtanto niya ring wala siya sa master's bedroom kung saan siya naroon kagabi, sa halip ay nasa guest room siya. Dahil wala ng oras para mag-isip pa, ipinasya ni Camille na bumaba ng kama't kinuhan damit niyang suot kahapon na tila bagong labat na katupi ng maayos. Mabilis siyang nagpunta ng banyo upang sandaling maligo at magbihis. At matapos lang ang 15 minutos ay nakagayak na siyang lumabas ng kwarto. Paglabas ng pinto'y nakita niya si Sergio abala sa pag-ehersisyo sa fitness area sa tapat ng floor to ceiling window. Wala itong suot na pang-itaas at tangi itim na sweatpants lang ang suot. Kaya naman malaya niya na pagmasdan ang magandang hubog ng katawan nito at maumbok na dibdib. Hindi may pagkakailang ipinanganak si Sergio Reynoso na umaapaw ang angking karisma. Elegante at makapangyarihan ang dating ng lalaki sa tuwing nakabis ito ng pormal. Ngunit kapag wala naman itong suot na pang-itaas ay mistula itong Greek god na sinumang babae gugustuhin lumuhod sa paanan nito. Inalis ni Camille ang paningin sa lalaki dahil pakaramdam niya ay nagiinit ang sulok ng kanyang mga mata at hindi siya komportable doon. Matapos mag-jogging ay sumulyap si Sergio sa kinaroroonan ni Camille. Subalit wala itong sinabi at sa halip ay kinuha nito ang towel at dumiretso sa kwarto para mag-shower. Nakaramdam naman ng pagkabalisa si Camille pero wala naman siyang magawa kung hindi hintay ng lalaki na matapos. Makalipas ang halos 20 minutos ay muling lumabas si Sergio na tanging tuwalya lang ang saplot sa katawan. Basa ang buhok at napaka-sexing tignan sa ganoong postura. Nagtuloy-tuloy ang lalaki sa center table saka dinampot ang tasa ng kape at humigop bago binalingan nang tuluyang binalingan si Camille na parabang tuod lang na nakaupo't maghihintay. Come here, maupo ka dito. Malamig na utos ni Sergio kay Camille. Nangatog si Camille nang marinig niya iyon dahil biglang nagbalik sa kanyang balintataw ang eksena kung saan inutusan siyang lumapit ng lalaki at pinaupo sa kandungan nito. Makalipas ang sandaling pag-iisip, aandap-andap na lumapit si Camille kay Sergio
at naupo sa sofa malayo sa kinaroroonan ng lalaki. Sinulya pa ni Seryo ang babaeng nakaupo sa tabi niya. Ano kayang iniisip niya? He couldn't reach her at such a great distance. Nakayuko si Camille sa mga kamay niyang magkasalikop at saka lakas loob na nagsalita. Kumain na muna tayo. Putol ni Seryo sa sasabihin sana nito saka nauna nang tumayo at nagtungo sa dining table. Kagatlabing sumunod naman si Camille sa lalaki kahit na ang totoo'y gusto na niyang umalis ng mansyon na yon. Gusto na niyang puntahan si George at alamin kung anong nangyari sa kanyang kapatid. Lalo pat wala siya doon para bantayan nito. Natatakot siya na baka kung anong gawin ng walang puso niyang ina sa pinakamamahal niyang kapatid. Walang imik na naupo si Camille sa silyang katapat ng lalaki. Subalit ang kanyang paningin ay nakatuon lang sa masasarap na pagkain na kahain sa kanyang harapan. Merong oatmeal, fried egg, fried rice, pancakes, hotdogs, ham, sliced fruits, toast bread at mainit na kape. At dahil pakiramdam ni Camille ay pagod na pagod siya, magdamag kaya bigla siyang nakaramdam ng gutom ng mga sandaling iyon. Pansamantala na muna niyang nakalimutan ng lalaki na matamang pinagmamasdan siya sa halip ay isinantabi niya ang kanyang hiya at dinampot ang bowl ng oatmeal at sliced fruits. Nagumpisa siyang kumain na hindi tinitingnan si Seryo. Samantalang ang lalaki naman ay tahimik lang na humihigop ng mainit na kape. Subalit hindi pa tapos kumain si Camille ay tumayo na si Seryo at iniwan siya sa mesa. Sinundan naman ang tingin ni Camille ang lalaki at nakita niyang pumasok na sa kwarto kung saan siya. Nanggaling kanina ilang minuto rin na nakalipas. Nang muling lumabas ang silis si Seryo na nakabihis na. Isang itim na trousers at white v-neck shirt ang suot nito na karaniwan nitong ayos na nagbibigay sa lalaki ng maaliwalas na anyo. Malayong malayo sa tila mabangis na lobong itsura nito noong nagdaang gabi. Inilapag ni Camille ang kobyerto saka uminom muna ng kape bago tumingin sa mga mata ng lalaki at matapang na nagsalita. Kailangan ko ng 1 milyon, wika ni Camille na sa wakas ay napigilan niyang mautal. Isang nakakabinging katahimikan na namagitan sa kanila ng ilang segundo hanggang sa basagin ni Seryo yon. Is that the price you set for yourself? Tanong ni Seryo nakataas ang makapal na kilay. Nahiya naman tumango si Camille. Wala siyang pakialam kung ano pang sasabihin nito. Ang mahalaga ay mapanatili niyang kanyang kapatid sa rehabilitation center hanggang sa gumaling ito at nang makaalis na sila sa magulong lugar na ito. 1 milyon para sa isang gabi? Hindi ba't parang napakamahal naman yata para lang sa isang katulad mo? Nakangising dagdag pa ni Seryo na ikinapahiya naman ni Camille na mula sa labis na kahiya ng mukha ni Camille dahil sa sinabi niya ng lalaki. Alam niya sa sariling kalabisan ng halaga ng perang hinihingi niya kapalit ng pagiging babae ni Seryo pero wala siyang magagawa dahil yun ang halaga na kailangan niya para huwag galawin ng kanyang nanay Zoila si George. Pinagsalikop ni Camille ang kanyang maliit na daliri sa kanautan na nagsalita. Hindi naman yon para sa isang gabi lang. Ikaw ang nag-decide kung kailan ang deadline. Ani Camille na ang tinutukoy ang kasunduan. Umangat ang gilid ng labi ni Seryong inilabi ng kausap. Deadline? Hindi ba ito dapat batay sa isang beses tayong magtatalik? Namutla ang mukha ni Camille na mga oras na yon. Hindi siya tanga para hindi marinig ang panghahamak na kalakip ng baritonong boses ng lalaki. Ang pagbabayad sa kanya base sa kung ilang beses silang magtatalik ay nagpapatunay na isang prostitute. Mas masahol pa kaysa sa laruan. Gayunpaman hindi pa rin pumayag si Seryo sa hinihiling ni Camille. Sa tingin mo magkano halaga mo para sa isang gabi? Biglang uminit ang sulok ng mga mata ni Camille dahil sa pang-insultong natanggap mula sa kaharap pero kailangan niyang tiisin lahat para sa nag-iisang kapatid. Walang nagawa si Camille kung hindi yumuko na lang at hindi sumagot kahit nasa loob niya ay galit na galit siya sa mga masasamang salitang ibinabato nito sa kanya. Bored naman na pinagmasdan ni Seryo ang babae na nakayuko lang habang mahigpit na nakatikom ang mga labi at bakas ang galit na ekspresyon ng mukha. Lihim siyang napailing. Hindi pa nga nasisetad ang isyu sa pagitan nilang dalawa nang paglaruan siya ng babaeng ito at ngayon ito pa ang may ganang magalit. Sa club, ang presyo ng isang ordinary college students ay 10,000 per hour. Tila sinampal ng realidad si Camille. Gusto niyang umiyak dahil sa labis na pagka-insultong nararamdaman pero pinigilan niyang sarili. Siya ang may gusto nito kaya dapat tiisin niya. Lumunok na muna ng laway si Camille bago sumagot. Pero para sa prestigious school tulad ng St. Clair, ang double ng tuition fee ay walang problema. Nanunoy ang wika ni Seryo. Hindi niya matiis na tumingin sa babaeng nagpapanggap na kaawa-awa dahil alam niya na ito isang nagpapanggap lamang. Para kay Seryo, kung kailangan mo ng pera, huwag kang umusta na parang pinilit ka ng gawin ng isang bagay na ikaw naman ang may gusto. Nag-isip naman si Camille. 100 beses ayon sa pangangailangan ng lalaki na sa tansya niya ay aabutin lang ng mahigit 2 buwan. Ang kanilang kasunduan,
Sa loob ng 2 buwan, kung pahintulot ng Diyos ay makaka-recover ang kanyang kapatid at pagkatapos ay tatakas niya si George at magpapakalayo sila. Kakalimutan niya na ang nakakahiyang nangyari sa kanyang buhay. Sige, 100 beses pero kukunin ko ng buong kabayaran. Kagatlabing sad ni Camille sa lalaking kaharap. Fine, mabilis pa sa 4:00 sagot naman ni Sergio. Pinagtaka yun ni Camille. Ang buong akala niya pagtatawanan siya nito sa kanyang sinabi pero bakit parang hindi man lang ito pinag-isipan yon. Ang sumunod ay namalayan na lang ni Camille ni binaba ng lalaki sa kanyang harapan ng isang kontrata na para bang titagalan nitong pinaghandaan. Sign it, may clean na saad ni Sergio. Kinuha naman ni Camille ang nasabing kontrata at binasa. Nakasaad sa kasunduang iyon na kailangan niyang ilihim ang kanilang relasyon. Bawal silang makipagtalik sa ibang lalaki habang hindi pa tapos ang kanilang kontrata. At wag nang guluhin ito sa oras na tapos ng kanilang kasunduan. Uminit ang buong mukha ni Camille. Hindi agreement kung hindi pamamahiya ang dating ng mga nakasulat na iyon sa kanilang kontrata. Kulang na lang ay sabihin nitong magkaroon siya ng disiplina at irespeto ang kanyang sarili at magkaroon ng hiya. At huwag nang lumapit pa rito matapos ang kanilang kontrata. Nang makita na nanatiling tahimik na nakayuko ang babae ay kunot-noo siyang nagsalita. Hanggat sinusunod mong sinasabi ko, hindi ko babawiin ang pera. Alam niya ugali ng babae na talikuran ng sinuman tuwing nais niya. Kaya natural na kailangan niya ng isang kontrata upang makontrol siya at mapasunod. Pwede ba ako mag-request? Maya-may biglang tanong ni Camille. Tumaas naman ang kilay ni Sergio at nagkaroon siya ng interes na pakinggan ng request na nais nito. What is it? Kaswal niyang tanong. Hanggat hindi pa tapos ang kontrata, hindi ka rin pwedeng makipagtalik sa ibang babae. Kapag sumuway ka, tapos na ang kontrata. Siyempre, ibabalik ko sa yung natitirang pera. Dagdag pa ni Camille sa pag-aalalang baka ma-misunderstand ng lalaki ang kanyang sinabi. At sa tingin mo, may karapatan kang makipag-negotiate sa akin? Nakangising tanong ni Sergio sa babae. Saka isinandal ang likod sa kinupo ang sofa at pinag-ekis ang mga braso sa dibdib. Kung ganoon, hindi ako pipirma. Binaba ni Camille ang ballpen at papel na hawak sa kamatigasang anyo na tumingin sa lalaki. Maaaring pumayag siyang maging babae nito o maging laruan pero hindi siya makakapayag na may ibang babaeng makikisalo sa lalaki. At kung hindi ka pumirmay lalapit ka kay Elias Mansur? Napatanga si Camille at hindi makapagsalita. Ang sweldo ng isang general surgeon ay talagang mataas. Bukod sa nagmula siya sa isang mayamang pamilya. Wala siyang pakialam sa halagang kailangan mo. Magsisilbi ka ba sa kanya tulad ng paglilingkod mo sa akin? Nang hindi pa rin sumagot si Camille ay nagpatuloy si Sergio sa pagsasalita. If so, I played with you for free. Aren't you aggrieved? Pang-insulto pa ni Sergio sa walang imik na lalaki. Napuno si Camille sa mga pinagsasabi nito. Kaya kinagat niyang marin ang kanyang labi hanggang sa humapdi. Sumusobra na to dahil pilit itong inuugnay si Elias sa kanilang usapan kahit hindi naman sapat. Pwede bang wag mo na siyang idadamay dahil wala naman siyang kinalaman dito? Ani Camille na baka sa tinig ang galit. Why? Is it because it's the moonlight you're referring to? That I have no right to say his name? Pamimiloso pong tanong ni Sergio sa babae. Nag-aarok ang tingin ipinukol kay Camille na lalaki na para bang gusto nitong kumpirmahin mula sa kanya kung tama bang hinala nito. Si Elias nga ang lalaking tinutukoy niyang nakakuha ng kanyang virginity. Napatanga naman si Camille sa ere dahil sa sinabi ng lalaki. Moonlight? Para siyang nasasakal. Hindi ba kontrata lang ang kanilang pinag-uusapan kaya bakit kailangan pang maging komplikado ang lahat? Ayaw ni Camille na madamay pa ang butihing doktor sa kanilang argumento. Natatakot siyang mabigyan pa niya ng problema si Elias lalo pat hindi niya alam kung ano tumatakbo sa isip ni Sergio Reynoso ng mga oras na yon. Kung may gusto kang babae na makasama, malamang ayaw mo na sa akin. Pwede nating pag-usapan ng kabayaran kapag nangyari yon at hindi na kita guguluhin pa. Ayos na ba yon? Nang makitang iniwasan ni Camille ang tanong niyang iyon ay mas lalong dumilim ang anyo ni Sergio. What a great deal! Ang pakikipagtali kay isang negosyo. Tila siya higit pa tulad ng isang negosyante kaysa sa kanya. If that's what you think is the best, go ahead. Sa oras na makahanap ako ng isa pang babae, tandaan mo kung anong sinabi ko ngayon at umalis ka agad. Huwag kang masyadong maging ignorante. Malamig namang sagot ni Sergio kahit na hindi niya maintindihan kung bakit parang mabigat ang kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Nang marinig naman ang sinabi ni Sergio ay mabilis na pumirma si Camille sa kontrata. Matapos mapirmahan ay kaagad ng ibinalik ni Camille ang kontrata sa kaharap. 5 beses kagabi.
pagpapaalala niya sa lalaki. Kumunot naman ang noon ni Seryo sa naulinagan. Kailan nangyari ang 5 beses? Nasiyahan ka ba ng labis na naisip mo na 5 beses ang nangyari sa ating kagabi? Namimiloso pong wika ni Seryo sa babae. Uminit naman ang punong tenga ni Camille dahil sa sinabi nito. Sa sofa, 3 beses, nautal niyang sagot naman. Sa puntong yun inaintindihan naman ni Seryo ang ibig sabihin nito. He didn't know whether to laugh or be insulted. Hindi ba't doktor ang Elias Monsor na yun? Bakit hindi man lang nito na iturong tungkol doon pero kinuha nitong virginity ng babae? Napakahayop. Granting ay hindi mabilang kapag nagbabago ng mga posisyon. Tiimbag ang nawika ni Seryo. You can only count how many times I reach my climax. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Camille dahil sa mga nalaman. Lihim niyang hiniling na sana'y kainin siya ng lupa sa sobrang kahihiyan. Kung ganoon mali ang pagkakaintindi niya. At napagtanto niyang kaya pala napakabilis itong pumayag sa 100 beses dahil pabor ito sa lalaki. 3 beses lang kagabi, hindi 5. Dagdag pa ni Seryo na lalong ikinainit ng kanyang pisngi at punong tenga. Nakaramdam din ng tensyon si Camille ng mga oras na yon at hindi niya maintindihan kung bakit pinag-usapan pa nila ang nakakahiyang topic na yun na hindi naman dapat. Napasinghap din siya nang ma-realize ang halaga ng hinihingi niya katumbas ng pagtatalik. Kung ganon, ang pera. Bago pa tuluyang matapos ni Camille ang kanyang sinasabi ay biglang sumulpot sa kanyang likuran si Seryo at pinagmamasdan ng babae ng mga mata nitong kailalim kung tumitig. Napakislot naman si Camille at manayo ang kanyang balahibo sa batok. Anong ginagawa mo? Kinakabahan niyang tanong. Iniisip mo bang kulang yon? Nakangising tanong ni Seryo sakay binaba ang paningin at gumalaw ang Adam's apple na para bang nauuhaw ito. Babawi ako ngayon. Hindi pwede, mariing tanggi ni Camille. May kailangan akong puntahan. Kailangan ko nang umalis. Ani Camille nang maalala ang sitwasyon ni George. What time is that? Tanong ni Seryo nang tinutukoy ang oras ng pag-alis nito. Dahil ayaw namang magsinungaling ni Camille kaya umamin siya. 8:00. It's only 7 o'clock. I will let you go in half an hour. Ayaw ko. Kulang ang kalahating oras sa'yo. Umiwas namang sagot si Camille. Buong akala pa naman niya 5 beses ang nangyari sa kanila kagabi. Yun pala ay 3 beses lang at bawat minuto ay sadyang napakatagal. Samantala, umahon naman ang pagnanasa sa kaibuturan ni Seryo dahil sa sinabing yun ng babae. At dahil ito ang may kagagawa noon, dapat itong punan ng pagnanasa na kanyang nararamdaman. Mula sa likuran ay tila papel niyang binuhat ang babae sa bewang nito't hiniga sa malambot na 3-seater sofa. No, kailangan mo sundin ako. Otherwise, wag mo kong sisihin kung malate ka sa kung saan ka man pupunta. Wika niya sa paos at mababang tinig habang nakaibabaw dito. Mr. Reynoso, kailangan ko na talagang umalis. Pagmamakaawa naman ni Camille sa lalaki habang nakasungaw ang mga luha sa kanyang mga mata. Merong kulay kapeng mga mata ang babae na kaisigla at dalisay. Ang naiiyak nitong anyo ng mga oras na yun ay nagpapalambot ng puso ng kahit na sino. Say my name. Utos ni Seryo sa babae habang nakatitig sa mga mata nito. Say my name and I'll be quick. Aniya sabay pisil sa baba ng babae. Hindi naman malaman ni Camille kung bakit mas lalo siyang kinabahan sa kahilingan nito sa kanya. Babanggitin lang naman niya ang pangalan ng lalaki pero bakit parang hirap na hirap siya? Come on, time is running out. Tila inip na pag-ulit pa ni Seryo sa kanya. Wala namang nagawa si Camille kung hindi sundin ang utos nito. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Seryo, Reynoso, wika ni Camille na halos pabulong na lang. Sumunod naman si Seryo sa pangako nito at wala na sana siyang balak na makipagtalik sa babae dahil humupa ng init na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Ngunit nang mapatingin siya sa magandang mga mata nito na para bang nang-aakit ay muli siyang nakaramdam ng pagnanasa. Sinubukan niya huwag tumingin kay Camille pero huli na dahil nanaig na sa kanyang pagnanasa. Pinagbigyan niyang sarili maras na hinubad ang pantalon nito at saka sinunod niya na rin ibaba ang kanyang trousers. Hinawakan niya sa magkabilang binti ng babae at binukang mga hita nito. Pinwesto niya sarili at saka marahas at mabilis na umulos sa ibabaw nito. Daing ni Camille dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. Subalit ang daing nito ay tila musika sa pandinig ni Seryo. Kaya sa halip na kumilos ng marahan at may pag-iingat, mas lalo itong naging magaspang sa pag-angkin sa babae. Hanggang siya maabot nitong kasuktulan. Nang matapos, ramdam ni Camille ang panghina ng kanyang buong katawan at hapdi sa pagitan ng kanyang mga hita. Marahasan naging pag-angkin sa kanya ni Seryo at hindi ito tumigil kahit na umiiyak na siya sa hapdi at kirot.
Nakuyom ni Camille ang kanyang kamao saka pilit na bumangon at nagtungo ng banyo para maligo sandali. At dahil nagmamadali siya, makalipas lang ang 10 minuto, ay lumabas na rin siya ng banyo at nakabihis. Nabutan niyang prentig nakaupo si Seryo sa sofa. Nang tumingin ito sa gawin niya, sinanyasan siya nitong lumapit ng mabilis naman niyang sinunod. Walang imik nitong inabot sa kanyang anonymous check na mayroong pangalan niya na naglalaman ng 1,000,000 piso. Bigla-biglang naging mabigat ang dibdib ni Camille habang pinagmamasdan ng tseke. Sinabi na lang niya sa kanyang sarili na hindi niya makakain ng integridad at hindi ganong kahalaga ang dignidad kumpara sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Iniisip na lang niya na mas marami ang naghihirap at miserable ang buhay sa mundo kaysa sa kanya. Wala yun sa kanya. As long as magiging mabuti ang lagay ng kanyang kapatid, baliwala ang lahat. Yun ang paulit-ulit na inuukit ni Camille sa kanyang isipan ng mga oras na yun. Paulit ng paulit-ulit, ngunit nung tanggapin niya ang cheque, uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Sa puntong iyon, tinrato niya sarili na tila isang mumurahing bagay at pinagbiling sarili. Tumimbag ang naman si Seryo na makitang kaawa-awang mukha ng babae na para bang napilitan itong gawin ang pagiging prostitute at siya lang ang masaya doon. Samantalang alam niyang hindi nagsisinungaling ang katawan ng isang tao. Batid niyang ilang beses rin itong naabot ang orgasm habang magkaniig sila ng babae. Pero bakit bigla tong umaarte ng ganoon? Iniisip man ito si Elias Monsur? Nang maisip ang lalaki, dumilim ang anyo ni Seryo. Saka pinukol ng masamang tingin ng babae. I'll give you one day to pack your things. Aniya sa malamig na tono at puno ng otorisasyon. Hanggang kailan kaya magiging isang parausan at alipin ni Seryo si Camille? Kailan malalaman ni Seryo tungkol sa kapatid ni Camille na siyang dahilan ng paglapit ni Camille sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.